Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Bakit ka nalulungkot sa buhay? Dahil ba hindi mo nakuha yung gusto mo sa buhay? Yung hindi ka naging tinatawag na successful sa mga pangarap mo. Yung posisyon na gusto mo ay hindi mo nakuha, hindi binigay sa'yo. Yung trabaho na gusto mo ay hindi ka nakapasa. O yung negosyo na pinapangarap mo ay nalugi. Alam mo, ang natutunan ko, ang salitang success pala ay hindi ibig sabihin lahat ng gusto mo ay nangyayari o nasusunod. Maraming pagkakataon na hindi ito nangyayari. Magandang mangarap, kaya lang hindi dapat isipin o ikalulungkot pag hindi ito nakamit. Ito ay mga gabay lamang. Ang pinakamahalaga ay yung bang gusto natin, yung mga nais natin sa buhay ay kalooban ng Diyos. At dito natutunan ko rin na dapat tayo'y maging katulad ng isang bata. Sa Ebanghelyo ngayon, kung binasa natin, ay tinuturuan tayo ng Diyos na makita natin yung mga alagad ni Jesus na nagtatalo kung sino sa kanilang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. At sabi ni Jesus, alam niyo bang pinakadakila? Katulad ng isang bata. Bakit katulad ng isang bata? Kasi ang bata ay may kababaang loob. May kababaang loob at madaling sumunod sa mga magulang. Yun ang tinitignan ng Diyos sa atin. Yung madali tayong sumunod sa ating Diyos. Yung meron tayong tinatawag na humility o kababaang loob. Gusto mong maging dakila sa buhay, sa mata ng Diyos, gusto mong maging successful, ito ang sikreto, yung maging katulad ng isang bata. Baka sinasabi natin, pero Brad, ang ganda ng lugar mo. Mukha, nandito ako ngayon sa Atlantis, sa Paradise Island, sa Nassau, Bahamas. Pero kung inisip natin na successful ako dahil nandito ako dahil nakayapak ako sa lugar na magandang lugar na ito. Para sa akin, hindi ibig sabihin ako ay successful. Maaring kasama ito pero hindi ito ang pinakamahalaga, hindi ito ang pinakaimportante. Para sa akin, ang natutunan ko, pinakaimportante ay ito ba ay kalooban ng Diyos? Lahat ba ng mga pangarap ko ay dinudulog ka sa Diyos o kalooban ba ng Diyos? Alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung hindi maganda sa akin. Oo nga't hiningi ko siguro, oo nga't nilapit ko sa Diyos na kung pwedeng ibigay niya sa akin. Pero hindi ibig sabihin ay yun na yung gusto ng Diyos. Nagtitiwala pa rin ako sa Diyos na mas alam niya kung ano yung makabuti sa akin at kung ibibigay niya sa akin. Kaya kapatid, huwag kang malungkot. Basta ang mahalaga ay makontento tayo kung anong meron tayo. Ang mahalaga ay nasusunod natin. Meron tayong kababaang loob kung ano yung mga binibigay ng Diyos sa atin araw-araw sa buhay. At marunong tayong makontento at magpasalamat. At siguradong tayo ay bibiyayaan ng Diyos at sasamahan ng Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Kaya huwag tayong malungkot. Sabi nga, makontento tayo. Tayo po ay nabiyayaan ng reflection na ito ay bahagi natin, punuin natin ng good news ang social media, sabi nga. At gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. God bless and God bless.